Magandang gabi po, Luzon, Visayas at Mindanao. Nagbanta si Senador Erwin Tulfo na ipaaresto ang sino mang magsasagawa umano ng tinawag niyang peking hearing sa Senado. Sinabi niya yan kasunod ng ikinasang pagdinig sa flood control scandal ng grupo ni Senator Alan Peter Cayetano. Hit ni Tulfo, siya ang legit na chairman ng Blue Ribbon Committee sa ilalim ng tinaguriang new majority ng Gatchalian Bloc. Nakatutok si Sandra Aguinaldo. Kasunod na isinagawang hearing ng Blue Ribbon Committee ng Cayetano Bloc, may babala si Senador Erwin Tulfo sa mga aniyay magsasagawa ng peking hearing sa Senado. Si Tulfo ang itinalaga ng tinaguriang new majority na chairman ng Blue Ribbon Committee. Hindi na po ako papayag na maghihiring-hiringan kayo dyan. At I will have you arrested. I promise. Kahit na senador ka, kahit na sinasabi mong matanda ka na, ilang taong ka na sa Senado, try me. Magpahiring ka ng Blue Ribbon ulit. Magpahiring ka. I don't care kung dati kang Senate President, dati kang Speaker of the House, I don't give up. Talagang papahuli kita. Kung hindi papahuli, kung ayaw ng usa, bibit-biting kita, kukwilyuhan kita, palalayasin kita dyan sa floor na yan. Because I am the legitimate Blue Ribbon Chairman. Magsasampa rin si Tulfo ng kasong libel sa mga nagpakilalang dating sundalo na humarap sa hearing kahapon. Dahil di niya totoo ang sinabi nilang dinalhan siya ng maletang may pera. Kakasuhan din ng ilan sa kanila ng libel ni Senador Tito Soto dahil kasinungalingan din aniya ang akusasyong dinalhan umano siya ng pera. Kabilang sa binutasan ni Soto ay ang aligasyong tinanggap ang pera ng kanyang executive assistant na aniyay 2015 pa pumanaw. Sa Lunes, magsasagawa ng hearing ang Blue Ribbon Committee ni Tulfo. Imbitado rin dito ang ilan sa mga dating Marines at iba pang inimbitahan ni Cayetano. We are inviting them. Pag hindi po sila sumunod, papaliwanagin po namin sila and then mag-i-issue po kami ng cite them for contempt. And entonces po, yung aming pong usaha, yung aming pong mga pulis, pwede po namin i-order na hulihin po sila, dalhin sila dito sa Senado. Kung wala po silang valid reason. Hiningan namin ng reaksyon si Attorney Levy Baligod, ang abogado ng mga ex-Marines pero wala pa siyang tugon. Pero sabi ni Senador Rodante Marcoleta, hindi pa umano huli ang hearing na ikinasa ng Cayetano Bloc kahapon kaugnay ng flood control scandal. Marami po tayong kukunin. Binanggit po ninyong mga addresses na kung saan dinala yung mga pera. May patatawag po tayong mga tao para i-confirm po na talagang na-deliver yun yung mga sasakyan. Suspend the hearing until further notice. Naka-adjourn sinedya na ang Kongreso hanggang July 26. Sa July 6 naman, inaasahan ang pagsisimula ng impeachment trial. Bago yan, napapag-usapan ngayon ang pagkakaroon ng special session ng Kongreso para matapos ang ilang priority measures, pati na rin ang nabinbig trabaho ng Commission on Appointments. Sa gitna ng marami pang trabaho ng Senado, wala pang nakikitang solusyon sa girian sa liderato nito. I'm willing to talk to anyone, including the 11, to find common ground. But ilalabang ko yung tama. Pati yung Senate presidency. Ha? We're not going to give up. Kung nais nilang i-question, dalhin nila sa korte. Maraming mga law deans na naglabas na ng statement, no, sinusuportahan ang ating posisyon. Legitimacy has already been recognized by the Office of the President, by Malacanang, by the House of Representatives. Usap-usapan naman ngayon ang tagpong ito kahapon ng diskusyong ito ni Senadora Loren Legarda at DILG Secretary John Vic Rimulya. Papalipat ko na isa sa amin para proseso sila. Okay. Tapos magbotohan. Legal na sila. Okay. Diba, Papa? Sounds better. Right? Nang tanungin namin si Rimulya, sinabi nitong nile-lecturean siya ni Legarda kaugnay sa interpretasyon ng majority sa Senado. Nung mga oras na yon, may media na malapit sa kanila na nakita naman ni Legarda. Sabi ni Rimulya, tumahimik na lang siya at tumango. Sinusubukan pa naming makuha ang panig ni Legarda. Sandra Aguinaldo, Nakatutok, 24 Oras. Posibleng lumabas ng Philippine Area of Responsibility bukas ang bagyong Esther na nagpapaulan sa extreme northern Luzon. Patuloy namang nakakaapekto ang habagat at localized thunderstorms sa ilang bahagi ng bansa. At nakatutok si June Veneracion. Kahit hanggang bewang ang baha,
Hindi nagpatinag ang mga sasakyang sumuong pa rin sa bahagi ng Sacred Heart Jerusalem Street sa Cebu City nitong Miyerkules. Ang mga rider pilit na tinutulak ang kanilang mga motor sa nagmistulang ilog na lugar. Binahari ng bahagi ng Osmeña Boulevard. Matagal bago humupa ang baha dahil sa mga basurang bumara sa drainage. Pinagtulungan niyang tanggalin ng mga volunteer sa General Santos City. Lakas loob na tinawid ng isang tricycle ang rumaragasang ilog kahapon. Ligtas namang nakatawid ang rider. Binahari ng ilang bahagi ng Zamboanga City. Dahil naman sa iniwang putik ng magka-landslide, pahirapan sa mga motorista ang pagdaan sa bahagi ng Barangay Dato Wasay, Kalamansig, Sultan Kudarat. Ang mga pababang sasakyan halos dumausdos na. Ang mga paakyat naman kinailangang tulungang hilahin para makausad. Habagat at localized thunderstorms pa rin ang nagpapaulan sa malaking bahagi ng bansa. Ang bagyong Esther sa extreme northern Luzon nagpapaulan gaya ng nararanasan sa Batanes. June Veneracion, Nakatutok, 24 Oras. Arestado ang lalaking nagpanggap na police official para manakot ng mga negosyanteng dayuhan at makapangikil pa ng pera. Nagbabalik si June Veneracion. Mabilis na nasukol ng mga tauhan ng CIDG-NCR ang target ng kanilang entrapment operation sa Parañaque City. Huli ang suspect na nagpanggap umanong opisyal ng PNP para makapangikil sa mga negosyanteng South Korean. Yun po yung naisip ko para takutin po sila magpanggap para matakot sila kasi alam ko po mga foreign takot sa pulis. Sa investigasyon ng PNP-CIDG, nakakuha na raw ang suspect ng 500,000 pesos mula sa mga biktima noong Abril. Pero hindi pa rin nasihan at humingi pa ng karagdagang 600,000 pesos ngayong buwan. Nagsumbong ang mga biktima sa PNP, kaya nagsagawa ng entrapment operation. May bisyo ka ba? May ano ka ba? Hindi po ako nagda-drugs, hindi rin po ako naninigarit. Ano lang, umiinom lang po ako. Casually lang, hindi po talaga. Hindi mauubos ang 500,000 piso sa kahit pa ilang beer yan, ilang gin sa ano. Ano po, sa sugal po. Sugal. Nagsusugal ka. Online po. Tinakot umano ng suspect ang mga Koreano gamit ang peking PNP report para palabasin na iniimbestigahan sila sa iba't ibang kaso gaya ng money laundering at tax evasion. May nakahanda ring dokumento na nagsasabing lusot na sila sa investigasyon. Ginamit ang suspect ang pangalang Police Captain Artemio Armada na ayon sa kanya ay kaklase raw dati ng kanyang kapatid. Nabanggit lang po ng kapatid ko na may pulis sa Manila traffic dati. Yun lang po. Tapos yun, napupunta po sa isip ko na siya na lang yung gamitin. Hindi na po yung... Akalain mo, tinulungan ka na sa dati, sa kung saan ka na-involve na ano, tapos gagamitin mo siya sa... Lumutang sa CIDG-NCR ang totoong Police Major Artemio Armada. Actually, first time ko lang na-encounter ito, kaya sobrang gulat ko. Kaya sabi ko kay Sir, mag-i-retiro na ako, bakit may ganyan pang... Kung kailan pa retiro ako, tsaka naman may mga ganitong issue na nakakagulat na yung ako pa yung ginamit. Maharap ang suspect sa reklamong robbery at usurpation of authority. Kulong nyo na to. June Veneracion, Nakatutok, 24 Oras. Iniutos ng alkalde ng Davao City na gawing collection point o tambakan ng basura ang labas ng tanggapan ng Department of Environment and Natural Resources Region 11. Yan ay para raw makita ng ahensya ang problema sa basura na walang mapagdalhan dahil isinara ang landfill. Ang tugon ng DNR Region 11 tinutukan ni Janty Esteban ng GMA Regional TV. Nilalangaw na ang basurang nakatambak sa labas ng opisina ng Department of Environment and Natural Resources sa Davao City. Dahil sa masangsang na amoy, nag-face mask na ang security guard ng gusali. Inihayag kasi ni Davao City Mayor Sebastian Duterte na gawing karagdagang collection point ng basura ang tapat ng tanggapan ng ahensya para daw makita mismo ng DENR ang sitwasyon matapos itong pansamantalang suspindihin ang operasyon ng sanitary landfill. Kaya ang basura naiipon sa mga kalye sa lungsod. Ay nako, disturbance yun. Kay mag-amoy naman siya. So dapat hakuton dito sa atong gobyerno. Mga kalma, ipos kay lahi tanaw. Matatandaang ipinatigil muna ng DENR 11 ang operasyon ng landfill sa New Carmen matapos itong gumuho noong May 20 kung saan 2 tao ang nasawi.
Ginawa ang suspensyon ng operasyon para mabigyang daan ang slope stabilization at iba pang mga rekisitos na kailangang sundin. Ngunit katwiran ni Mayor Duterte, maaari naman daw ipagpatuloy ang pag-address sa mga issue kahit bukas ang landfill. Habang tumatagal daw ang sitwasyon ay lalong lumalaki ang panganib sa kalusugan at sanitasyon ng publiko. Niwala raw abiso kung hanggang kailan ito mananatiling sarado. Sa isang pahayag, sinabi ng DENR Region 11 na kinikilala nila ang pangangailangang maibalik agad ang operasyon ng landfill pero kailangan munang masigurong natupad ang lahat ng mga kailangang hakbang para na rin sa kaligtasan ng publiko at proteksyon ng kalikasan. Pansamantala, maaari daw magtapon ng basura ang LGU sa mga karatig bayan, magtayo ng temporary disposal area sa loob mismo ng kasalukuyang landfill at pabilisin ang paggawa ng bagong landfill. Ayon naman kay Mayor Duterte, sinimulan na ng LGU ang pagtatrabaho para sa bagong sanitary landfill noong 2024 pa. Nakakuha na rin ito ng Environmental Compliance Certificate o ECC at inaayos na lang ang loading bay na inaasahang matatapos ngayong June 16. Kaninang umaga, kinolekta na ng Senro ang mga nakatambak na basura sa ilang collection points. Gayunpaman, mananatili muna ang mga ito sa loob ng mga garbage truck dahil sarado pa at hindi pa maaaring itapon sa landfill. Mula sa GMA Regional TV, John D. Esteban, nakatutok 24 oras. Mahigit 200 umano'y sex offender ang naaresto sa Calabarzon sa loob lang ng 10 araw. Ikinaalarma yan ng kanilang regional police. At nakatutok si John Consulta, exclusive. Naka-white, naka-motor. Kaso din na pare, andyan na? Okay. Tara na. Sige, go. Kumilos agad ang mga tauhan ng PNP Regional Intelligence Division 4A nang maispatan ang kanilang subject. Nang ma-corner sa Santa Rosa, Laguna, Ikaw ay may karapatang manahimik. Sa walang kibo, ano man ay iyong sabihin. arestado ang 22 anyos na suspect na wanted sa panggagahasa sa kanyang kadate na kanyang nakilala online. Natuklasan ng Calabarzon Police na may iba pa siyang naabuso gamit ang ganitong estilo. They made use of the social media, use the messenger para to entice target victim nila. And pag sumagot na, invites them for a personal meeting. And in that scenario, they will execute their carnal desire. Sa Northern Samar naman, nahuli ang lalaking wanted dahil sa 13 counts ng statutory rape sa Antipolo Rizal noong 2024. Nagtago siya nang malamang kinasuhan siya ng biktimang minor de edad. Walang kawala sa Hala-Hala Rizal nang arestuhin di lang dahil sa kanyang pang-abuso sa kanyang minor de edad na biktima. The perpetration of their sexual assault, they filmed it and after filming it, they showed it to the friends of the victim, so added injury. Wala pang pahayag ang mga inaresto sa mga operasyong ginawa mula May 21 hanggang 31. Ang mga pag-aresto isinagawa sa ilalim ng Opland Bantay Dangal ng Calabarzon Police para masawata ang tumataas na bilang ng pang-aabuso sa rehiyon. There's that increasing number of sex offenders here sa Calabarzon, ranging from 5 to 6 rape cases a day. It's alarming. 10 days, PRO Calabarzon were able to arrest 229 suspects of sexual assaults. John Consulta, nakatutok 24 oras. Mga kapuso, dagdag bawas sa presyo ng langis ang aasahan sa susunod na linggo. Ayon sa Department of Energy, Oil Industry Management Bureau, hanggang 6 na piso kada litro ang posibleng itaas ng presyo ng diesel. Hanggang 8 piso kada litro naman ang posibleng dagdag sa kerosene. Hindi pa tiyak kung magkakaroon ng paggalaw sa presyo ng gasolina ayon sa DOE. Pero ayon sa oil industry sources, posible ang rollback na hanggang piso at 50 sentimo kada litro sa gasolina base sa 4 na araw na trading. Tinutulak ng ilang grupo ang pagtakbo para sa pagkapangulo ni Senadora Risa Ontiveros sa 2028 elections. Kanina, inilunsad ang Risa na movement ng kanyang partidong Akbayan Party List, ang Magdalo Party List at iba pang mga kaalyado. Naroon din ang mga personalidad gaya na dating Budget Secretary Butch Abad, dating Commissions on Audit Chief Heidi Mendoza at Akbayan Representative Dada Ismula. Ayon kay Akbayan President Rafaela David, bukas naman daw si Ontiveros sa pagtakbo batay sa kanilang pag-uusap pero kailangang paghandaan ito.
Hininga namin ng reaksyon dito si Senadora Ontiveros, pero nauna na niyang sinabing seryoso siyang pinag-iisipan ang pagtakbo para sa mas mataas na posisyon sa 2028. Mga kapuso, sinampahan ng reklamong obstruction of justice ang abogado ni Atong Ang dahil yan sa panunuhol umano ng libu-libong piso para hindi sumipot sa mga pagdinig ng kaso ang ilang kaanak ng mga missing sabungero. Kuha ito kamakailan lang sa farm resort ni Atong Ang sa Lipa, Batangas. Ang mga narito'y ilang kaanak ng ilang missing sabungero na ipinasyal umano at pinag-overnight doon. Sa litratong kuha sa swimming pool, kasama nila ang abogado ni Atong Ang na si Attorney Caroline Cruz. Ayon sa hindi sumamang kaanak ng ilang nawawala, paraan ito para suyuin ang mga complainant na iatras na ang demanda. Doon po sa outing kasi, kakausapin sila isa-isa tatanungin ano bang kailangan nyo, ano bang gusto mong kabuhayan. Lahat talaga na makakatulong pansarili nila, ibibigay nila kapalit nun ng hindi pag-attend sa kaso. Makikita nyo po dito na talagang ginagapang nila yung mga namin. Binubulag nila sa pera, binubulag nila sa lahat ng mga luho. Batid-anya nila yan dahil minsan na silang inalok ng tulong pero napagtanto nilang iba ang puntirya ng mga nakikipag-usap. Ito bang tulong na ito ay talagang tulong lang? Kasi kung ganun lang, okay lang. Pero nung time na sasabihin nila na wag nang umattend ng hearing, na pahinain yung kaso, doon ko naisip na hindi sapat yun para ipagpalit sa hustisya ng mga kaanak namin. Hindi yan ang sagot sa kahirapan. Bukod sa mga outing, may cash bonus din umanong 20 hanggang 50,000 pesos na ibinigay ang company Ang sa ibang kaanak ng mga nawawala na humarap sa press conference noong isang linggo. Sila yung nanawagan ng reinvestigation sa kanilang kaso para siyasatin pa ang papel ng whistleblower na si Dondon Patidongan sa pagkawala ng mga sabungero. Pinag-aaway-away na kami, nahati na kami. Kaya malungkot po. Ang tagumpay punto is yung side po nila Caroline. Kasi syempre, yun talaga yung play nila dito sa ano na to na iano kami, paghati-hatiin kami, so pagka nahati-hati na kami, nag-away-away kami, so doon na nila ipapasok na hihina na ng hihina yung kaso namin. Panawagan nila sa ibang kaanak, makiisa muli sa kanilang laban. Lilima na lang kami. Sobrang nakakalungkot po. Pero kahit po ganon, tuloy pa rin po ang laban. May pagkakataon pa para ipagpatuloy natin ang mga ipinaglalaban natin sa ating mga mahal sa buhay. Huwag kayong magpabulag, pera lang yan. Pera lang yan, nauubos yan. Hindi dapat kami maghiwalay kasi halos nasa kalahati na kami. Noong una, dati hinahanap namin ng validation kung sino ang mastermind. Ngayon, meron na kami whistleblower at validate niya na kung ano talaga ang nangyari. Ngayon pa nagkaroon ng pagbabago. Kanina naghain ng reklamong obstruction of justice sa DOJ laban kay Cruz ang tatlong kaanak ng mga nawawalang sabungero. Ayon sa mga nagreklamo, sinuhulan umano sila ng libu-libong piso para hindi na sumipot sa mga pagdinig ng kaso. Mismong si Caroline Cruz po yung nag-abot sa akin, direct. Una po nun dun sa opisina niya, pangalawa po dun sa Shangri-La. Inabot niya yun sa akin, konting tulong lang daw po. May ilan din silang dating kasamahang complainant na nasa payola umano ni Attorney Cruz. Mula sa orinal na may 30, 5 na lamang daw ang naglakas loob na maghain ng reklamo. Hindi na po kami napanghihinaan ng loob Bagus lalo pa po kaming lumalakas kasi sila po yung talagang lumalapit or gumagawa ng paraan para po mapawalang bisa tong kasong to Patuloy namin sinusubukan na makunan ng panig ang kabilang grupo ng mga kaanak ng mga nawawalang sabungero, pati si Attorney Caroline Cruz. Emil Subangil, nakatutok, 24 oras. Happy Friday, chikahan mga kapuso! Talagang napangiti sa City of Smiles ang ilang kapuso stars na nakisaya sa Bacolod. Bukod sa mainit na pagtanggap, binusog din sila sa ipinagmamalaking chicken inasal. May report si Eileen Pedreso ng GMA Regional TV. Time out muna sa aksyon ang cast ng The Master Cutter na sina Max Collins, Charlie Fleming at Prince Carlos. Dahil lumipad sila pa Bacolod City para isatisfy ang kanilang cravings sa ipinagmamalaki ng probinsya na chicken inasal.
Di nawala ang ngiti ng tatlong Kapuso star na game din ng ihaw. At tumikim ng chicken inasal. After food trip, diretso na sila sa Kapuso Spotlight na bahagi ng Bacolod Chicken Inasal Festival. Si Prince nang harana ng fans. Pretty and charming naman si Charlie sa kanyang production number. May kinig performance din sila ni Prince. At syempre, di nagpahuli si Max. Sobrang happy kami to be here in Bacolod, to eat the good food. Kakaiba talaga yung chicken oil dito sa Bacolod. So we're just so happy na they always are excited to see us. Aileen Pedraso, nakatutok, 24 oras.